beloved, Boss Mike, Cervera. Eto na, pasok. Or July. Go ahead, Mike! Naalala nyo ba yan? Naalala nyo ba itong tagpo na ito? Nagigil si Bato? Ito na mga kababayan. Pasok. July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Pero nung nandyan na yung warrant, hindi na siya makita. Tapos mga kababayan, yung opisina sa Senado, biglang sinara. Putik na yung Bato. Bilib na bilib yung mga DDS sa'yo. Pero nung nandyan na yung warrant mo, bigla kang tumakbo. Aba mga kababayan, ganito ba yung binoto nyo? Putik na yan. Maging sarili, hindi mapagtanggol, oh. Naghamon pa kay Trillanes. Pero nung nagkatotoo yung warrant na to, eto na mga kababayan. Ulo na lang yata yung makikita nyo. Putik na yan. Yan ang sinasabi ko. Kaya ba to? Yari ka rito. Tuloy. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Kita mo? Paano ka pupusasan kung nagtatago ka? Ako naman mga kababayan. Paano ka pupusasan ni Trillanes kung nagtatago ka? Hayaan mo. Tingin ko naman medyo aasikasuhin pa si Digunyo. Kaya ikaw, umanda ka kasi ikaw na yung susunod Susunod na ho ito, mga kababayan. Susunod na. Tapos yung, mula sa taas, pababa ng pababa. Lahat yan, mga kababayan, dadalihin. Tuloy. Sir, wala kang concern na... Wala! Galit! Yan ang sinasabi ko ba to? Naalala mo ba to? Tapos, sasabihin mo, go ahead, Mr. Trillanes! Putik na yan. Ito, natandaan mo ba tong sinabi mo na to? It is just unfortunate that in this war, lives will be lost. Lives will be lost because war on drugs is very dirty. Kita nyo mga kababayan, siya bunganga niya mismo nanggaling. Siya bunganga ni Bato mismo nanggaling, mga kababayan, na yung war on drugs nila ay sobrang dumi. Tapos ngayon nagmamalinis kayo na ginawa nyo lang ang inyong trabaho. Pero anong ginawa ninyo sa mga biniktima ninyo? Hindi kayo naawa. Mga inang-ina kayo. Alam niyo sa totoo lang, dito ako apektado. Aminin ko na apektado ko rito. Na yung mga tao na dapat na binibigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Nang siya ganon, makatulong sa mga pamilya nila. Sa mga susunod na panahon. Pagka mga nagsibago, mga nagkatrabaho, at naging successful sa buhay nila. Aba mga kababayan, baka nga maging presidente pa. Pero mga kababayan, anong ginawa nila? Hindi nila binigyan ng pagkakataon. Isang iglap, wasak ang mga ulo nila. Bungo, mga kababayan, basag. Kinitil ang mga buhay nila. Tapos sasabihin nyo, dapat kay Digong ibigay yung tamang pag-aasikaso. Inisikaso na nga. Nasaan? Presidential lunch siya. Dapat doon na mismo, sa kalsada. Doon na lang yan dapat dinampot Hindi na yan doon kung ako nga, pagsasampal-sampalin ko pa Sa totoo lang mga kababayan, tandaan nyo ang batas. Walang sinisino yan. Bata, matanda. Mayaman, mahirap, dapat pantay-pantay dyan. Walang pipiliin. Bakit? Batas natin yan. Diba? Diba? Batas natin yan bakit? Kaya nga ginawa ninyo, kayo na mga mambabatas na mga inang-ina kayo. Dapat yan, susundin natin pare-pareho. Hindi yung exempted kayo. Ginawa nyo kay Digong exempted Putik na yan, dapat yun, ora mismo, dinampot nyo na, tinapon nyo na kung saan Pero
binigyan nyo pa ng magandang treatment. Pero sa mga DDS, hindi pa rin sapat yun. Dahil ang gusto nila, wag nyong paalisin. Dito na lang daw litisin. Putik na, hindi naman dito nanggaling yung warrant. Kung hindi nanggaling doon sa The Hague, Netherlands. Anong gusto ninyo? Gusto nyo masunod kayo lagi? Nasanay naman kayo? Ha? Masyado naman kayong nasanay ng gusto. Hindi lahat. Ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon, kayo yung nandoon. Darating at darating yung panahon, mararamdaman nyo rin yung pang-aabuso nyo sa kapwa ninyo. At yan, dumating na nga ang paniningil at karma ni Digunyo. Pati ito, kasama. Di ba? O eto, yung matandang nakulong. Hindi pa nag-file ng kaso Ano ba? Anong nginangal-ngal ninyo? Eh si Digunyo nga mismo ang naghamon dito. Siya mismo ang naghamon. Anong sabi niya? Eto, pakinggan nyo. ang Justice Department, hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the Kita nyo list. mga kababayan? Oh. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Happy Lola, thank you naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Siya mismo naghamon. Tapos nandyan na yung warrant ng kanyang hinamon. Ano nangyari? Bakit nagre-reklamo kayo? Tanong ko, bakit kayo nagre-reklamo at sinisisi nyo pa si Pangulo? Di pa sa kanya mismo nanggaling, naghamon. Nasaan na daw yung mga demanda? Nasaan ng warrant? Nasaan na raw ang ICC? Di ba? Nagmura pa yan? O tapos ngayon, para kayong mga bulating na asinan na naman. At parang mga nasapian ng 13 demonyo sa katawan. Putik na yan, mas marami pa yung sumapi sa inyo kaysa nagrarally sa EDSA. Diba? Mas marami pa yung alin. Yung mga demonyong sumasapi sa katawan nila kaysa nagrarally sa EDSA. Alang niya. Bukas marami sila. Bakit? Kasi nga mga kababayan, may pondo na. Dala-dala siguro ni Sarah. Paloy. That's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Paki-clear daw kung kailan pa to? Nung panahon pa ni Digong to. 2016, 2017, 18. Kaya nga nung 2018, abay inasikaso, alis na tayo sa ICC. Bakas totohanin to. Hindi nila na-anticipate mga kababayan na pwede pala silang balikan kahit na umalis pa sila sa ICC nung panahon na yan. Mga kababayan? Kita nyo? Ngayon, akala mo makakalis ka mula ng membro ka dito. At kung yan ay nakagawa ka ng masama niyan, patay ka. Hahabulin ka pa rin nila. Kaya nga sabi ng ICC, eto'y maging babala sa nangyari kay Digunyo. Walang sisinuhin kahit gaano pa kayo kapangyarihan sa mga leader dyan sa buong mundo. Walang sisinuhin ng ICC kahit gaano pa kayo ka-powerful dito sa mundo. Yayariin kayo kapag nagkasala kayo. Tama, mali? Okay, matchas dapat. Sino? Si Trillanes, mamaya tatalakayin ko yan, mga kababayan. Opo, isa sa dapat na pasasalamatan ninyo sa Caloocan. Kita nyo, ang magiging mayor nyo, Caloocan, ang magiging mayor nyo, hihiraging bayani na ng tao, ng mamayang Pilipino. Putik na pagpapalit nyo. Saan? Sa unan. Ay, hindi. Body shaming. Sorry naman. Easy. Kalma lang, Boss Mike. Kalma. Baby, kalma.
Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Ayan, iiyak-iyak kayo. Sabi nga ni Mactanding. Oh, sige, tuloy. Sir, Wala. huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya nito dito sa Pilipinas. Kita nyo? For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa ayan na, kukunin na naman yung mga pulis na tatanga-tanga. Hindi naman lahat, pero mayroong mga tanga talaga. Biruin ninyo, yung bang nag-resign at nawala na sa serbisyo ng matagal na panahon, abay pinapakalat pa nila, kaya daw nag-resign kasi ayaw na sumuporta kay Pangulo sa gobyernong ito. Naku, Diyos ko po. Tuloy. Totoo lang, naawa ako sa mga pulis, Naku. pati sundalo. No, anong kinalaman nun doon sa kaso mo? Walang kinalaman yun, Digong. Ikaw ang dapat managot dito. Yung mga yon pinahamak mo sa totoo lang. Kung naaawa ka, hindi mo sana inutusan. Hindi mo inutusan pumatay ng mga inosente dyan. Diba? Hindi mo kinontrol. Oo, sige sabihin na natin, bigay ko na. Yung gusto mong mangyari na na maganda sana ang resulta. Pero hindi kasi ganun ang resulta. Ang naging resulta, mga kababayan, malagim. Nagresulta ito ng napakaraming mga bata, matanda, na inosente, na pinatay nila. Alam mo ba yon? Ay, nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Kaya ako po, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan, Nakinig ninyo? Sa kanya lang daw yun. Oo, solo niya daw yun. O anong pinagngangalngal ng mga DDS? Bakit kayo nag-iiyakan? Bakit? Bakit kayo umiiyak? Bakit yan nakasabi niya, di ba? Siya daw mananagot, ayan na pinananagutan na. Okay na yun. Nagmamaan kayo. Di ba? Ayan na pinapanagutan na ho ni Digong. Oo. Ando doon, lilitisin na yon. Dagsang gasat kapag ka napukpukan. Napukpukan ng na guilty yan. At pag naging guilty yan, malamang limot nyo na yan. Mga kababayan, kapag kahon napukpukan si Digong sa mga susunod na mga taon, malamang mga kababayan, limot na nila si Digong. Malamang mga kababayan, iba na yung sinasabi nila. Nung panahon na yan. Sa darating na panahon na yan. Iba na, sasabihin nila. Malamang, sasabihin nila, tulpo! Yung iba naman, sasabihin nila, baka naman mamaya, Laksyon! Nasaan na si Digong? Nakalimutan nyo na! Ganun lang yun! Ulitin ko, parang jowa nyo lang na pinagpalit kayo sa iba. Diba? Kapag nakakita na kayo ng bagong gusto nyo, nakakalimutan nyo na siya! Ganun lang yun! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Ganun lang yun eh. Sige, tuloy. ito mag-operate itong mga buang na ito. Kung anong mangyari akin yan. Sa kanya daw yun eh. Napakasimple. Kaya mga kababayan, ulitin ko sa inyo, huwag kayong mag-alala mga DDS, yung mga nararamdaman nyo na yan, lumilipas yan. Lilipas at lilipas din yan. Diba? Sino? Yung mga maka-erap dyan, diba? Lumipas din yung natin. Kung pinaglalaban natin na mali yung pagkakaagaw ng kapangyarihan, binoto namin yan tapos tatanggalin nyo lang. Ganun tayo diba? Lumipas din. Nakalimutan na natin. Karamihan pa nga yung iba. Naging hate pa nila. Huwag kayong mag-alala. Ganun din ang mangyayari sa inyo. Ganun at ganun din ang mangyayari sa inyo. Tuloy. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila.
basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila. Naging, Oo, naka-live ako eh. ah. Na. Oh. Tuloy. So yan mga kababayan, nakita nyo, narinig nyo na kay Digong, mga kababayan, di ba? Na talagang siya mismo naghamon dyan. So, wala na. Tandaan nyo, wala na si Digong. Kaya sinasabi ko sa inyo, totoo. Hayaan nyo na yung nararamdaman nyo. Oo, ang gawin ninyo, mga mahal na mahal namin DDS, oo, magnilay-nilay kayo. Pwede kayo munang pumunta ng mga sulok-sulok ng bahay ninyo. Tapos mag-isip kayo kahit na mga 30 araw. Oo. Kasi baka hindi nyo maisip ng 1 linggo, 1 araw eh. Oo, kasi kung ako yan, 30 minuto lang, naisip ko na yan eh. Pero kung kayo, kailangan nyo ng 30 araw, 1 buwan. Para isipin, naku, mali yata ako na sinuportahan. Yun lang yung masasabi nyo dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.